Siyempre, pag gagawa ka ng content, dapat yung may value, di ba? Siya naman is nagustuhan yung product na yun, tapos ikaw hindi, problema mo na yun. Ang kinagandaan kay TikTok, pag maraming viewers or malakas yung kita ng product na yun, bibigyan ka, papasabugin mo talaga yung sales mo. Ayan, paklik na lang po sa yellow basket. Diba? Try nyo po sa isang buwan po mag-sale para syempre yun naman talaga yung karamihan na na-attract si customer. Kung sale or mababa yung presyo, doon tayo. Ang topic natin today is from zero to hero. At saka, meron kaming i-ano sa inyo na 7 TikTok secrets to explode your sales. Before tayo mag-start, syempre, kailangan namin magpakilala muna. I'm Christine, your host for today, and I'm Grace, your co-host for today. yan ang ating topic today, from zero to hero. And syempre, meron tayong tips or secrets, 7 TikTok secrets to explode your sales. Ayan, yung first nating secret is leverage trending and challenges. So, ano nga ba yung leverage trending and challenges? Stay on top of TikTok trends by using relevant, trending hashtags and joining popular challenges. By participating in viral trends, your content can gain massive exposure, making it easier to reach a wider audience. Customize the challenge to fit your product or brand. So, dito sa leverage trending and challenges, Use your hashtag para makita siya sa pinaka-latest tab. kumbaga, kailangan i-check po yung mga social media trends dito talaga. And syempre, kailangan mo din yung mag-pay attention sa mga news. Dito kasi, yung mga trending, syempre, kailangan mo makipagsabayan. Like, kunwari, before, di ba, nag-trend yung nag-trend yung Katniel, o 'di ba? Madaming nakikipagsabayan, madaming artistang ginagamit yung Katniel para syempre magsumikat din sila. Parang ito yung topic na to sa leverage trending and challenges. Syempre, para to sa lahat ng platform natin, hindi lang kay TikTok. Dito kasi kay TikTok, talagang sobrang daming gumagamit netong application na to. Hindi lang siya pang matanda, ginagamit din siya ng mga bata. Kaya, ang dito, dapat piliin mo yung target consumer mo or target customer mo. So, kapag mag-upload or magpo-promote po tayo ng products natin, use for hashtag po para maraming manood. Like, hashtag FYP. Ganyan. Para nasa latest tab po siya. Para lumalabas siya sa FYP talaga. Malabas po yan sa feed nyo. So, Kasi marami usually, po di ba yung nakakakita. mga hinahanap ng mga natin, ginagamit na lang nila yung hashtag pag mga nagtitrend. Truth. More on kasi ngayon sa TikTok, mas popular ngayon na maraming consumer na nanonood and then the same time nakakapag-order din sila na hihingkayat nyo po mag-order. So yan po yung purposes po natin ngayon na pataasin yung mga sales nyo, ano po natin siya pasabugin. Siyempre, kaya ang importante dito sa paggamit ng hashtags, kasi 'di ba minsan 'di ba paghahanap ka ng product na gusto mo, compatible naman siya sa mga hashtag lang din lumalabas, 'di ba? Like mga clothes, yung mga ganun. Mga bagong trends na mga sandals, ganyan. So, naglalagay kasi silang hashtag, FYP. So, every time na pumupunta tayo sa TikTok, punta lang kayo sa For You, lalabas na siya. So kahit maraming hashtag yan. Pang din siya, pang engagement sa mga customer. So, yung next naman natin na topic is TikTok thrives on short, authentic, and entertaining videos. Focus on storytelling and behind-the-scenes content that resonates with your audience. Keep your videos, consents, and engaging and make sure they showcase your product or service in a natural way that doesn't feel overly promotion. Ito po yun, for example, kapag nag-i-engage tayo ng product, yung gumagawa tayo ng, alimbawa, yung makeup. So, ini-engage natin yun. Nilalagay natin yung makeup, sinasample natin sa mga
client natin na gamitin yung makeup, maganda, ganyan. So, nag-storytelling po tayo nun. Siyempre, pag gagawa ka ng content, dapat yung may value, di ba? Pag gagawa kang content, kung gusto nyo po kumita yung sales nyo, lagay nyo po yung basket, yellow basket. Yan, ini-engage nyo po yung product nyo na mabili. Yes. Para mas mabilis lang nilang makita yung product nyo dun sa, di ba pagka magla-live ka sa TikTok ng product, meron dun yellow basket. Ayan, paklik na lang po sa yellow basket. Ganon. Opo. Di ba? Dito din naman, pwede ka din gumawa ng short video, pero yung may value, like kunwari, kung nagbebenta ka ng mga product, dapat sinasabi mo kung ano yung kagandahan ng product Mga na yun. benefits. At saka kung para saan siya gagamitin. Bigyan ng example yung product. Para ma-justify ano ba yung product na binibenta nyo. Ayun yung mga example ng pag-create ng mga short and mga engaging content. Hindi lang siya pang kay TikTok, syempre para din siya sa lahat ng mga platform. Pwede po siya sa mga mga online seller, Yes. offline, or kung may physical store po kayo, pwede nyo po yan magamit, yung mag-engage po kayo ng mga video, kahit short film lang. Basta po yung video nyo may example, may benefits, Yes. bakit siya bibili ng mga consumer natin, para saan ba siya. Para hindi po mahirapan yung mga tao na gusto or interested sa product na binibenta nyo, Para hindi sila ma-confuse. put your yellow basket in video. Put your yellow basket. Ayun, maglalagay kayo ng mga, hindi yung misinformation, yung mga benefits talaga, tsaka yung talagang Yung- alam nyo accurate talaga. accurate dun sa product Kasi pwede nyo. ka nila i-bash eh. Kasi pagka hindi naman kunwari, binili na yun, tas hindi naman pala ganun yun, di papangit yung reviews mo. Hindi siya good, engaging for your, target customer, ganun. Next naman nating topic is use TikTok ads to target your audience. Dito naman, you can utilize TikTok's advertising platform which allows you to create targeted ads based on demographics, interest, and behavior. Whether it's in feed ads, top view ads, or branded hashtag challenges, TikTok ads can help you reach the right customers and boost your sales. Ito naman, lagi talaga siya, hindi ko naman sinasabi na recommended siya as always, pero dito naman, they use ads for their target audience. Ito kasi, ginagamit to pang promote din ng product. Like, kunwari, hindi pa ganun kasikat yung product mo, syempre gagamit ka ng ads. Para mapakilala pa yung yung Source. company mo, yung product mo, like that. Kaso para to sa may mga budget lang yung ads. Kasi magbabayad ka dito Sa Shopify, I think free siya sa Shopify yung ads. Kay Free siya. Shopify. Pero sa other rest, parang may bayad siya. Pero depende sa platform kung ano yung gusto nila i-ads. Siyempre, di ba, kunwari may sikat na vlogger, ayun, magbabayad ka ng ads para lumabas sa kanya kasi madaming nanonood sa kanya, ganun. Lalabas yung ads mo sa video na yun. Parang napopromote na rin yung yung company mo or yung product mo na binebenta. Yun yung mga usually ginagamit ng mga malalaking ng company, yung paggamit ng ads. Pero pwede nilang gamitin kung wala tayong mga budget, use hashtag lang. Para makikita pa rin naman yan ng mga buyers. Kung gusto nyo mag-search or... Kasi ngayon, karamihan ngayon sa mga customer natin, more on online, bumibili sila sa online. Imbis na Para iwas sa traffic, sa time, ganun, para nakakasave. nakakasave So, sila. money, o parang kung bibili ka sa physical store, like sabihin Mas na mahal. natin, pupunta siyang Divisoria, pagod, at saka transpo, babayaran mo. Ayun, may Makakasave ka nagtatanong si Ma'am Ansi Online Shop. May ibang way pa daw na hindi magbabayad ng ad. Meron ba? Meron. Yung hashtag, kung ayaw niya gumamit ng ads, edi mag-hashtag siya. Or mag-create na lang siya ng content. Content. Oo. Tapos lagay na lang siya sa basket. Yan, So, wala to namang your- bayad yun. mag-live Ka siya. na,
ano ka, Miss Ansi, download ka lang ng TikTok Seller Center nyo, tapos lagyan nyo lang yung product nyo, tapos every time nagbe-video kayo o kaya nagla-live, lagyan nyo lang po yung product nyo. Baka may sakaling bumili dyan sa product nyo po. Tsaka mas Kasi sa TikTok kasi madaming gumagamit, 'di ba? Meron na tayong 830 million users, I guess. Not sure kasi hindi lang siya pang matanda, pang bata din siya. Kung ang target mo is matanda, tapos nagandahan yung bata din dun sa product mo na yun, pwede din siya, magpabili siya sa niya, sa parents niya, 'di ba? So hindi lang yung pinaka-target mo na yun yung nakuha mo. Pati na rin syempre yung anak niya. At saka more on nga ngayon, More on most TikTok talaga na. online na sila Online. bumibili. Hindi tulad before, pupunta ng mall, bibili. Ngayon, kapag may kailangan na yung kahit mapabagets, matanda, magsa-search na lang sila kay TikTok. Kasi ang kinagandahan naman kay TikTok, which is, pwede silang manood ng news, videos, the same time, pwede sila bumili ng mga product na needs nila. Also sa Shopee, pwede din. Sa lahat naman ng platform. Yes. So, For a free while lang lang naman po. yan. Pwede nyo siyang magamit para sa sales nyo, lumago yung sales nyo po. Dito naman, partnering with TikTok influencers can significantly boost your brand's credibility and reach. Look for influencers who align with your niche and target audience, and work with them to create sponsored content or product reviews that feel authentic and relatable to their followers. Madaming gumagawa na ito, nakikipag-collaborate sa mga influencers. Lalo na yung mga nagbebenta ng mga food, ganun. TikTok, yung mga payong. Yun, nakikipag-collaborate sila sa mga influencers para mas makilala pa yung product nila. Kung matibay ba, like ganon. Matibay, maganda. So, yung mga pinagkukulab natin sa kanila, depende kasi sa agreement nila kung paano yung change na mangyayari. So, pwede nyo pong gamitin yan kung gusto nyo po dumami yung sales nyo. Try nyo po makipag-collaborate. Kahit sa small business muna kayo magsimula bago sa mga influencer talaga. Na sobrang sikat na. No? Kasi kahit yung mga sikat na influencers, nagko-collab-collab lang din sila eh. Nagko-collab din sila sa mga ibang influencers para mas makilala pa sila or dumami yung followers nila. Sa pag-collaborate kasi, mas may engage pa siya at saka mas makikilala yung product mo. At saka yung shops nila actually. Yung shop. Kasi meron naman mga influencers na hindi nagpapabayad, ganun. Kasi parang exposure na rin sa kanila yun eh. Yung na yun eh. Kumbaga give and take lang kayo. Kunwari, may gusto kang product na ipapromote sa kanya. So, Syempre, yung bibigay mo product lang sa nila, kanya yun. Bibigay mo lang sa kanya yung product na yun. Meron naman mga ganun na influencers. Try nyo po muna makipag-collaborate po sa mababa. Makipag-usap sa mga influencers. Yung mga kahit hindi Nadami naman- sa Facebook, mga sikat na mga influencers. Kahit hindi naman masyado madami yung followers. Yung nagsisimula lang din po para give and take kayo. 1,000 na followers. Kasi Okay yung na. mga followers na malalaki na yung mga naka-follow sa kanila. Mahirap. May mahirap kasi naman sila, konti may lang. singil. Bayad. Depende Kaya yun sa followers nyo po. Ayun, yung next topic natin is offer exclusive discounts and promo codes. Dito naman, you can create a sense of urgency by offering exclusive discounts or promo codes for TikTok users. Use call to actions like limited time offer or only for TikTok followers to drive engagement and incentive. Dito naman, syempre, mas takaw talaga sa tingin tong mga promo na to at saka yung mga discount Kaya mas mabilis talaga, mas mabilis na makakaakit Lalo ako na mga Pilipino. Mas mabilis ako naakit dun sa mga discount na yun kahit wala ka ng budget. Kahit hindi na discount, okay na yung freebies eh. Oo, may freebies ka lang eh. Ganun din. Si TikTok, madami din siyang discount. At saka mga promo codes. Kahit nga mga free shipping lang no? Oo, Siyempre, bawal ka na sa free shipping eh. Malaking tipid na rin yun. Magkano din yung 45 ata yung minimum na free shipping, di ba? Depende Para pa ka yun na sa rin layo. naka-discount. Kaya nga eh. So, pwede nyo magamit si promo. Pero, I suggest din naman sa kanila, sa mga nagsisimula or matagal na rin sa online selling. Try nyo po kada isang buwan or depende po sa inyo Suggestion ko lang naman po. Para mas makilala po yung shops nyo, try nyo po sa isang buwan po mag-sale para, syempre, yun naman talaga yung karamihan na na-attract si customer.
kung sale or mababa yung presyo, doon tayo. So, hindi tayo Kahit 10% lang tipid-tipid eh. lang, Oo. ganun. Kahit 10% lang, So, malaking ayun, bagay. I suggest po sa mga online seller, try po natin. Kahit mag-sell lang tayong 5 pesos. 5 pesos, malaking bagay na yan. Magko-compare ka nga lang ng, ay, dito 150, ay, dito bakit 145 lang? Syempre, bibili ka sa 145 lang, makakatipid ka kahit 5 pesos lang eh, di ba? So, yun po yung sa discount. So, hindi naman natin required or hindi nyo naman po need everyday or 15, kada 15, yung 99, yung mga big sale na mag-discount. Ayun, dun talaga yung mga usually na check out yung mga customer natin. Every end of the month, like mga 15, 30, At ganun. saka, suggestion ka din sa kanila, kapag magdi-discount sila, Wow, may i-target talaga nila yung yung mga bagong sweldo. Yun. Mga, Every 15, 30, oo. ganyan. So, matik. Doon talaga Maraming usually pera gumagawa yung ng mga promotion. Pasok to sa pag-market ng product. So, maganda din maglagay ng promo code. Or yun yung tinatawag na template. Diba? Yung sa big sale. So, halimbawa, may diaper kang binibenta. So, lagay mo na, buy one, take one for 50. Less 50 pa ganun. Less 50. Less 50 yung mga Siyempre, kung product pa lang, kitang-kita na yung yung mata promo code, di ba, pagka tag dito, pagka Yung- bumili ka ng product nun, Yung tapos, code, may code siya, tapos ayun yung bibigyan. may, kunwari, depende sa'yo kung anong, mo, less 50 pesos, ganun. Parang sa Foodpanda. Diba? Yung Kada code, sa okay, live, okay. yung may ganun, may red siya eh. Hindi ko alam tawag doon. Hindi ko sure kung basket yun eh. Oo, may pala, may ganun din pala sa yung naglalagay ka ng code, tas makakales ka. Makakalas ka. So, kay TikTok naman, ang kinagandahan kay TikTok, pag maraming viewers or malakas yung kita ng product na yun, bibigyan ka, papasabugin niya talaga yung sales mo. Parang more on, kay TikTok, more on discount. Pero kung kay TikTok nagdi-discount siya, ang mangyayari niyan, si TikTok ang May kita din naman kasi si Oo, kasi maraming... Kasi kaya nga madaming online sellers na nag-open ng online shop. Sobrang dami talagang gumagamit ng TikTok ngayon. Kahit yung mga bata di ba? May mga TikTok na eh. Tapos scroll sila, mama, bili mo ako ng ganito, di ba? Ganun. Oh, so, hindi lang yung bata yung target market mo. Pati yung nanay na rin mapapabili. So, yung next nating topic is use user-generated content or UGC. Parang yung UGC pala, para siyang, kumbaga feedback ng client, ng customer. Kasi yun yung Oo, parang yun yung mga trust reviews, at saka mga Trust niya ratings. sa mga brands yun eh. Parang, kumbaga ikaw as a customer, syempre maniniwala ka sa brand na in-order mo, tama yung size na sinasabi sa size chart, and then walang damage yung ibibigay niya sa inyo. Oo, ganun So, din. yun yung trust na Minsan, ayan din. Inaano Kasi, niya. dyan din ako Binibuild bumibase, sa mga reviews. ng other, Kung bumibili ako ng item sa Shopee, Lazada, or TikTok, sa reviews, syempre, una ka titingin sa reviews, kung totoo talaga yung product na binibenta niya. Syempre, hindi ka naman pwedeng bumili ng product Di mo walang chine-check. reviews. Oo, kasi pag walang reviews, ibig sabihin, wala bumibili ng product na yun, diba? Hindi naman, may bumibili ka, so hindi mo alam kung sure. Oo nga, kung tama or accurate dun sa product na binibenta niya, di ba? Dun yung pumapasok ng user-generated content, yung about sa mga reviews ng product. Kahit nga sa food di ba? Mae-engganyo ka kapag may makikita kang na ratings, dun, ng reviews. Tapos pag pinuntahan mo, hindi naman pala ganun, di ba? Hindi man ganun Hindi kasama. pala accurate. Doon din yung pumapasok yung pampa-attract ng customer. Yung sa mga reviews and ratings ng mga Siyempre, nasa sayo din yun. Oo, iba din naman yun. Siyempre, kahit sabi mo sa'yo, expectation versus reality, kung siya naman is nagustuhan yung product na yun, tas ikaw hindi, problema mo na yun. Hindi, kasi may kanya-kanya naman tayo. Sa bagay. Kailangan ang pinakauna
muna dyan, yung magbibuild ka ng tiwala sa mga, kumbaga binibigyan yung assurance lang yung customer nyo na bilhin yung product nyo. Ayun yung sa mga ratings. Kaya siguro, kapag nag-ano tayo, may nag-check out sa atin, try nyo po na i-push sila, mag-give ng reviews sa stores nyo. Kasi goods din yan eh. Diyan din nagbe-base yung ano natin, mga customer natin eh. Syempre, hindi naman agad-agad magbibili yung buyer natin. So, kailangan din nila makita kung legit or proof na accurate ba yung binibenta nyo, hindi kayo scammer, ganon. Maganda yun, di ba, kunwari, nag-purchase ko ng product, tapos may message ka ni seller na, ma'am, pag nagustuhan niyo po yung product, baka pwede kayo magbigay ng rating sa amin, ganyan. Ayun yung maganda kasi kapag nagbigay ka ng ratings dun sa product na yun, parang binibigyan mo din ng reassurance yung mga other customer. Parang ina-inganyo mo din siyang bumili kasi nga, di ba, good naman yung product mo yun. Siyempre, kailangan mo din, wag yung bias ka, yung ganun, kahit hindi maganda, ilalagay mo ganun. Bad ratings. Oo. Kung pangit yung product, ilagay mo, ganun. Hindi yung kahit Hindi yung pangit. Para lang sa coins, di ba? Maglalagay ka ng ratings. Tsaka yung kapag nagbibigay din kayong ratings, may natatanggap din kayo sa platform. Ayun yung kagandahan. Like points yun. Parang Siya, nagiging siya eh, cash, parang ganon. Hindi siya cash, parang ganon, pwede siyang gamitin mo siya for shipping methods, yung free yung yung ship, yung Hindi kasi di ba pag naglagay ka ng reviews, makakatanggap ka ng coins. So yung coins na yun, parang converted na rin siya. Pwede mo siyang magamit kapag ka, Pag umorder ipunin ka mo ulit, lang siya. Pag umorder ka ulit, Pwede siya, magamit. edi maliles na yun sa babayaran mo. Oo. Ayun yung kagandahan sa pagbibigay ng mga reviews. So, nag-reviews ka lang, sabihin mo may 2 pesos ka na, saan mo pupulutin yung 2 pesos mo? Oo, nagsabi ka pa ng totoo sa product na yun, di ba? Kumbaga, give and take din sa seller at saka sa'yo. Pares kayo may benefits. Kumbaga, support mo na din yun sa mga nagbi-business na nagsisimula pa lang. Kumbaga, lang tayo, support lang sa mga kapwa natin din, online sellers. Tulungan nyo din sila, tutulungan nyo din kayo. Kumbaga, give and take din kayo. Wala namang pataasan siguro dyan sa mga ka-online. Kasi lahat naman ng customer, ang isa lang naman yung goal nyo eh. Yung bumili, dumami yung sales nyo. Consistency is key on TikTok. Research the best times to post when your audience is most active and stick to a regular posting schedule. These can increase your chances of getting featured on the For You page, which leads to higher engagement and sales conversions. Ito yung inaano natin kanina Hindi, para di sa ba? akin yun yung For example, try nyo muna kayo My Day. So, kung alam nyo yung, halimbawa, alas 7 ka magpo-post ng video mo, 7 ng umaga, syempre marami pang tulog niyan. So, karamihan kasi ngayon na mga tao gising sa gabi. So, kung yung strategy mo, which is mas maraming gising sa gabi, dun kayo mag-post para maraming makakita sa product na binibenta. Strategy ng schedule. Check nyo kung saan yung maraming tumitingin or nanonood sa TikTok or live man sa gabi o sa araw. So, kung sa araw, which is siguro after lunch, kasi sa after lunch, medyo busy yan eh. Back to work, yung iba. So, the best siguro yung mga Lunchtime, ganun. Kasi pagka lunchtime mo, di ba, Facebook, ano ka na, yung check mo yung schedule kung kailan yung malakas. Pwede naman yan, kung hindi effective sa gabi, try nyo ng hapon. So, yan yung posting schedule. So, chine-check nyo kung ano yung pinaka-best or pinakamadami nanonood. Siyempre, dito din dapat active ka din eh. Kailangan maging active kung gusto mo dumami yung sales mo. So, araw-araw, check mo, alimbawa, sa Monday. Kunwari, di ba pag magla-live ka, syempre, pag Monday to Friday, i-check mo yung mga schedule time ng mga yan. Usually kasi may mga day of weekend. Ayun. So, Sunday naman, family day. Family day. Ayun. So, check mo talaga kung kailan sila yung pinaka-free time Yung mga best times talaga para sa mga target customer mo. Lalo na sa paggagawa ng live, 'di ba? Pag magla-live ka, syempre pag gusto mong may manood sa ng madaming mga customer, 'di ba? Kailangan mamili ka ng best time. Feeling ko yung best time in evening, parang 6 to 7.
Hindi. Kasi pag Parang marami mga ng tulog na eh. pag mga 8. Kasi Yun, usually, dapat kasi pag kailangan mga ng active 6, ka. kasi So, parang ano pa yun eh, nasa work strategy pa mo yung na iba yan eh. kung sakali. Kung, Siguro mga 8, pwede pa yun. Sobrang aga naman ng tulog ng 8. Kumbaga, Mga 8 p.m. yun, check madam. mo na nila hanggang 1 week kung ano ba yung best time sa Monday, sa Tuesday. Kasi araw-araw naman, iba yung ano ng tao eh, kung saan sila yung mas prepare nila yung time eh. Lalo na pag linggo. So, hindi lang pala na ano na parang mag-ano ka, hula-hula. Pwede nyo siya i-check sa may Analytics. yan. So, yan mga followers. Pwede nyo yan i-check yung mga naka-follow Best time sa TikTok, para- sa Shopee nyo, sa Ano yung Lazada. best time ng paggamit ng mga phones nila. At saka, syempre, pag magla-live ka, di ba, make sure mo na madaming manonood sa'yo tulad natin ngayon. Di ba, nagla-live tayo ngayon para makapag-share tayo ng mga secrets sa ating mga online sellers. Secret, also the benefits Oo, na at saka pwede nilang magbe-benefit sila. magamit. Kasi online seller, so supported tayo sa mga kapwa natin local, sa nag-i-start pa lang, and then sa malalaking warehouse na. So, hindi lang naman siya porket malalaki or may bayad. Sinusupport lang din po namin yung which is free, kasi dito namin ginaguide. Ayun yung yung di pa nila masyado alam kung paano gamitin or hindi sila pa aware na pwede nilang gawin para mag-improve yung skills nila, also yung knowledge nila. Siya kasi big seller, kunwari, madami kayong shop na minamanage. Si big seller, sobrang nakakatulong siya sa ating mga online sellers. Lalo na, meron ako naka-encounter na siya, online seller siya, tas meron siyang Shopee, Lazada, TikTok, tas madami siyang multiple shops sa mga platform na yon. Recommended talaga si big seller sa ganun para ma-manage niyo yung time niyo, mas maging convenient. At saka si big seller, pwede nyo mag-customize ng waybill which is free. Also yung sa benefits na pwede nyo, yung i-engage kung wala tayong ads, di natin kaya mag-provide ng ads, makipag-collaborate, gawa nga na. Kung ayaw nyo maglabas mo ng pera, pwede nyo pong gamitin yun, si big seller, yung function na tinatawag which is Boost management. So, yan. So, si Boost Management, ito po yung ini-engage natin na yung product mabenta or makita po ng mga customer natin. Sabi So, ni nasa Miss latest Anne's tab yan. shop, libre lang daw ba si big seller? Si big seller? Yes! Si big seller. Free po si Opo, Big Seller. libre po si Big Seller. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-download yung Big Sign Seller app. And then, once na na-download nyo, syempre magsa-sign up kayo. Kung walang sign up, mag-register muna. Mag-register muna So, kayo. so free po si Big Seller and then Wala po kayong babayaran kahit Meron anong po tayo- features niya kay Big yes, Seller. yung Libre. trainer. So, yung trainer, libre lang din sa trainer. Pwede Si niyo po trainer, yan- hindi siya libre. Libre lang yung pagtitrain Yes. niya. Pero hindi libre si trainer. Kumbaga, priceless siya. Ay, priceless mo siya. Yes. Kala ko Meron tayong magagandang trainer. Magagandang trainer. At sa Big matatalino Seller. trainer. Yes. So, pwede po nila kayong tulungan Pwede po kung namin paano kay po assist. mag-improve yung skills nyo at saka mga ideas, thoughts ni trainer na pwedeng ika-unlad ng shops niya. Ekonomiya. Hindi, shop. Ayun. So, marami pong free kay Big Seller. Pwede tayo na appointment for tomorrow. Ayun, salamat sa aming 44 viewers sa TikTok. And then sa aming YouTube at Facebook. Salamat din po sa lahat ng nanood. At nakinig sa aming live. Yun lang po as of today.